Nak, baka naman pwede mong dagdagan to. Ito lang talaga? Sige na, nak. Magbabayad pa kasi ako dun kay Aling Marta eh. Kulang pa nga to, nak eh. Sige na, nak, Christine. Dagdagan mo naman. Ma, wala na ako ibibigay sa'yo. Binayaran ko pa po yung mga utang nyo. Yung pera po na yan na lang po yung natitira sa akin. Yan. Yan ang natutunan mo dun sa Maynila. Ang sumagot-sagot na pabalang. Ano, nagmamalaki ka na ba, anak? Baka nakakalimutan mong ako ang nagpalaki sa'yo. Ang dami ko rin gasto sa'yo, ha? Ngayon palang babawi, anak. Hindi naman po sa ganun, ma. Eh, pamasahin na lang po yung natitira sa akin dito, eh. O, sige na nga. Hindi na. Salamat na lang, ha. Salamat sa bigay mo. Kulang na kulang pa to, eh. Ayan si Christine. Yung anak ni Aling Jonah. Yung mahilig mangutang na kapitbahay natin. Paano hindi mangungutang? Eh, ang anak daw niya, buhay mayaman sa Maynila. Hindi daw nagpapadala yan dito para matulungan yung pamilya niya sa probinsya. Hindi lang natin sure kung totoo yun, pero mukhang totoo naman. Tingnan mo naman yung itsura niya. Buhay mayaman talaga at paalis na rito. Aling Marta, mawalang galang na po ha. Ako po ba yung pinag-uusapan ninyo? Kausap ba kita? At take note ha, hindi ikaw ang pinag-uusapan namin. Ikaw lang ba, Christine, dito? Eh, obvious naman eh. Tara na nga, Mare. Maniningil pa ako ng pautang eh. Aling Marta, pasensya na. Magbabayad naman ako sa iyo eh. Pangako yan. Ang tagal-tagal na ng utang mo. Ilang araw kitang pinupuntahan dito sa bahay ninyo, pero nagtatago ka. Bakit ba hindi ka mangingi doon sa anak mong mayaman? Nasa Maynila siya, di ba? Nagtatrabaho. Ang sarap-sarap ng buhay ng anak mo doon. Papost-post sa social media, pakain sa masarap. Tapos hindi ka man lang binibigyan, Jonah. Magbayad ka sa akin. Mangingi ako sa anak ko. Tatawag ako ngayon. Siguraduhin mo lang ha, ipababarangay kita, Jonah. Tandaan mo yan. Pangako, magbabayad ako sa'yo. Tatawag lang ako sa anak ko at sana masagot niya yung tawag mo. Buhay mayaman yung anak niya, hindi siya makahingi doon. Kakainis. Anong meron dito? Bakit ang daming tao? May mga nagsusugal. Ang liwa-liwanag dito. Huy, ano bang meron Nandito dito? na pala si Aling Johnny. Yung anak mo po yung pinaglalamayan dito. Ha? Ang anak ko! Christine! Bakit parang di niya alam? Ate, bilhin niyo na po to. Parang awan niyo na, ate. Pabili ko lang ng gamot. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Naku po, salamat po. Salamat po. Sabi. You know when Eraserhead said, lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kita maisasaya. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako na. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Mas basta lang isang ginagawa, pahinga muna, ako na. Latsara-tsara, 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 latsara-tsara,
Sige po, kukunin ko lang po. Wallet? Hoy! May tao ba dyan? Bulag si ma'am? Ano po order ninyo, ma'am? Waiter, isang tapsilog. Samahan mo na ng soft drinks. Repeat order ko lang po, ma'am, ha? Isang tapsilog po ninyo. Si Gary ba yun? Samahan po ng soft drinks. Okay, ma'am. Antayin nyo na lang po yung order ninyo. Bakit niya kinuha yung wallet? Hindi naman kanya yun, ah. Kung sinuswerte ka nga naman talaga, oh. Uy, Gary. Annalyn. Bakit hawak mo yung wallet ni ma'am? Bulag naman yun si mami. Hindi niya ito nakita. Kahit na bulag si ma'am, wag na wag mo kukunin yung wallet. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Di ba, Annalyn, sinabi ko naman sa'yo, nangangailangan ako. Nasa hospital kasi yung magulang ko eh. Kailangan ko ng pera. Gary, masamang gawain pa din yan. Pero Annalyn, pag nanakaw pa rin yan, tulungan mo na lang akong maibalik tong wallet na to. Natatakot ako eh, baka mamaya mapagpintangan niya ako na kinuha ko talaga yung wallet niya. Yan totoo naman, napulot ko lang to eh. O sige, tutulungan kita. Ibabalik natin yung wallet dun sa may-ari. Dahil hindi naman talaga sa'yo yan. Eto. Sige na, ako nang bahala. Complete order na po yan, ma'am. Maraming salamat. Bakit ikaw yung naghatid? Nasaan yung waiter na lalaki? Meron lang pong ginawa dun sa isa pang customer. Maraming salamat ulit. Ma'am, sa inyo po ata itong wallet. Nalaglag po ninyo. Maraming salamat. Sige po, dito na po ako. Teka, nasaan yung mga pera ko dito? At yung ibang cards ko? Magdanakaw ka, no? Saglit, tatawag ako ng pulis. Ma'am, huwag po kayong tumawag ng pulis. Teka. Bakit po ako? Eh si Annalyn naman po yung may hawak nun na. Gary, huwag ka na magsinungaling. Hindi ko kinuha yung pera. Ito po yung bag ko. Ma'am, positive po. Na kay Annalyn po. O, di ba? Sinabi ko naman sa inyo eh, na kay Annalyn. Paano po nangyari? Nandiyan po yan. Ops, ibalik mo yung bag kay Annalyn. Gary, ma'am, alam kong ikaw ang kumuha. Anong ako? Hindi po ba bulag kayo? Nagpapanggap lang akong bulag. Nakita ko ang lahat kung paano mo kinuha yung pera sa loob ng wallet ko. Ma'am! Guys, andito na naman si Dela Cruz. Yung sip-sip nating kaklase. Matalino? Kung sa bagay, ang laki-laki nga ng ulo niya. De Guzman, mega mind! Ano, Dela Cruz? Magsuntukan kaya tayo dito? Ano? Dito na ako. Takot ka, Dela Cruz! De Guzman, pwede pumasok ka na sa klase nyo? At binubuli mo pa talaga si Dela Cruz, ha? Ano, gusto mo ba ulit mag-guidance? Sabihin mo lang. Itigil mo na yan, De Guzman, ha? Hindi ka nakakatuwa. Okay po, ma'am. Mali yung ginagawa mo. Pasok ka sa klase. Pasalamat ka, De La Cruz. Dumating si ma'am. Kung hindi, baka nasa pa kita. Tara na. Ay, saglit. Andyan si De La Cruz. De Guzman! Lumpo ka, De La Cruz! Namumuro ka na, ha? Lumpo! Malaki na nga ulo, malaki na nga mata, lumpo pa! Ano, De La Cruz? De Guzman? Maangas! Tara na! Mamaya ka sa akin sa labas, De La Cruz. To sum up our discussion, anyone? Ma'am! Yes, De Guzman. Time na po. Uwian na po, ma'am. Wala na talaga natitirang konting respeto sa'yo, De Guzman, eh, no? Nagdi-discuss yung teacher nyo dito sa harapan, tapos inoorasan mo ko? Pero nandito pa ako sa harap. Konting respeto, De Guzman. Okay, tomorrow, pakitawag yung magulang mo, ha? Kailangan ko sila makausap. Opo, ma'am. De La Cruz. Present po, ma'am. De Guzman. Absent po si De Guzman, ma'am.
Absent na naman si Tito Guzman? Bakit? Ano nangyari doon? May alam ba kayo? Hindi rin po namin alam, ma'am eh. Saan kayo nakatira dito si Tito Guzman? Grabe no, kawawa yung bata. Ano kaya nangyari doon? Alam niyo po ba dito kung saan nakatira si Tito Guzman? Ah, si De Guzman po. Siya po yung nakabulol dyan. Tama na po. Tama na po. Hindi ko na po gagawin yun pa. Huwag niyo na po akong saktan. Tama na po. Huwag na po. Huwag mag-alala, Oh, anak. iyong matatana. Nakauwi ka na pala. Teka. Ba't hindi kayo sabay umuwi ni Bunso? Anak, nandiyan ka na pala. Halika muna rito, tulungan mo ako. Nak, tingnan mo to. Magugustuhan kaya yan ni Bunso? Pinasabi ko lang yan kay kumare. Nako, ma. Bakit ganun? Nagtatanong lang naman ako eh. O anak, sandali lang ah. Tawagin mo na yung papa mo doon at saka si Bunso. Sabay-sabay tayong kumain, maghahanda na ako. Bunso na naman. Kuya, sando ko pala si Bunso. Huwag mo siyang kalimutan sandukan. Pinainom mo na ba ng gamot ang nanay mo? Anong gamot? Pa, napainom ko na yung kanina eh. Nasa tamang isip pa ako ha. Ma, matagal lang wala si Bunso. Anong wala si Bunso? Andito naman kami ni Papa tsaka ako eh. Tutulungan ka namin. Kumain muna tayo. Pa, pagkatapos ito pa, iinumin ulit ng gamot si Mama. Anong pinagsasabi niyo mag-ama kayo? Ayan si Bunso. Kasama natin kumain. Ma, hindi kami mag-asawa na tulungan ka. Nasa katinuan ako. Sana naman matulungan mo din yung sarili mo. Hindi ka namin pababayaan. Nandito lang kami ni Papa. Buhay na buhay si Bunso. Anong pinagsasabi niyo? Pwede mo ako maging bunso. Kailangan